Samantala, makibalita galing po sa si Rafi sa isang misyon para ibalita po sa atin yung sitwasyon ngayon dyan sa Bajo de Masinloc. Ano nga bang nangyari? At balita ko naglalagay na ngayon, di ba, ng mga floating barriers ang China. Ayun na nga, Connie. At ang masaklap pa, yung mga mangingisda natin tinataboy ng China Coast Guard. Narito ang balita ko. Ito ang malapitang kuha sa mga barrier sa entrada ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard ay pinangharang ng China Coast Guard. Kwento ng mga mangingisda, hindi lang ito simpleng boya kundi may pangharang din sa ilalim para masigurong hindi makalulusot ang malalaking bangka o barko. Nilapitan ko ang barrier habang nasa malayo ang mga nagbabantay na China Coast Guard. Napakakapal ng lubid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisilbing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Bajo de Masinloc. Dito dati dumadaan yung mga mangingisda Pilipino kapag sila ay mangingisda sa loob ng bahura. O kaya naman pag masama ang panahon ay magtago at mag-angkla dito sa loob ng bahura. Pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada. Kasama ang GMA Integrated News sa mga lula ng BRP Dato Bangkao ng BIFAR papunta sa Bajo de Masinloc, sinubukang harangan ng China Coast Guard ang pagpasok doon ng barko. 30 kilometro pa lang namin sumalubong at nagraradyo na ang CCG. Kanila raw ang Bajo de Masinloc mula pa noong sinaunang panahon. The activity here is fiercely infringed upon the maritime rights of China. You must stop your activity and leave this sea area immediately. You do not interfere with our activities here inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Nakalusot din ang BRP Dato Bangkao at nag-angkla 300 metro lang mula sa Bajo de Masinloc. Ito na ang pinakamalapit na narating ng isang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc mula ng bantayan at tangkinin ng China. Sa 3 araw na pananatili ng barko, namigay ang BIFAR ng 60,000 litro ng diesel sa 54 na mother boats o malalaking barkong pangisda ng mga Pilipino. Ito na ang ika-4 na ganitong operasyon ng BIFAR dito sa Scarborough Shoal. At ito na raw ang may pinakamaraming mga isda na dumagsa rito para makakuha ng libreng krudo. Hanggat may pondo, ipagpapatuloy daw ng BIFAR ang pamimigay ng ayuda. Maibsan man lang ang hirap na dinaranas ng mga Pilipinong mangingisda rito. Lalo pat nandito nga sila sa Scarborough Shoal, hindi naman sila makapangisda sa loob mismo ng bahura. Ayon sa mga mangingisda, malaya naman silang nakakapangisda sa labas ng bahura. Pero bawal pa rin sila sa loob kung nasaan ang maraming klase ng isda. Ang mga mangangahas, mabilis na hinahabol at itinataboy ng China Coast Guard. Hindi mo kayo natatakot? Hindi ako natakot. Tinatawa-tawanan ko lang sila. Tinasal ko lang sila Ikaw, partner, Rafi, magkwento ka sa amin ng husto. Kasi nakikita natin na may, di ba, mayroong floating barrier. Oo. Hanggang ilalim ba, hindi ka talaga pwedeng makadaan? Di mo ba pwedeng iangat yun? Ang delikado kasi dun, kaya na may net, kapag dumaan yung barko, pupulupot yung net dun sa LEC. So talagang delikado yun. Kaya nga sabi ng Philippine Coast Guard, dangerous yung ganung paglalatag ng boya. Usually ang boya kasi ginagawa yan para pang-navigate. Aid in navigation yung mga boya. Pero this time, ginawang pangharang dito sa mismong mouth nitong Scarborough Shoal. Malalim kasi, ito lang yung portion na malalim na pwedeng pumasok yung mga barko. Pero mula nga nung nagstay na dyan yung China Coast Guard, hindi na makakapasok. At itong boya na to, inilatag lang nung dumating kami. Talaga ba? Dumating kami dito, inilatag nila yan. Kasi napakabilis ilatag nito kung gusto nilang... Kakalatag lang nila. Nalaman na actually namin yan nung bumalik na kami dito sa shore na kakalatag lang pala ng China Coast Guard yun. Ang expectation kanila, marami yung mga mangingisda na pupunta sa Bajo de Masinloc dahil nandun yung BIFAR. At yun ang inaabatan ng China Coast Guard. Baka may pumasok. So, nalaman din nila, talaga na may plano ang BIFAR. Well, yes. Ahead of time. Pag nakita kasi nila na papunta na doon yung BIFAR ship, pamagitan lang ka ng radar, alam na nila may mga operasyon na isinasagawa dito ng BIFAR. Pero yung kwentuhan mo kami, Rafi, dun sa mga reaksyon ng mangingisda. Kasi kanina, makita natin na parang hindi naman daw sila takot, hindi ba? Pero hinaharang sila nung CC. Matapang nga yung mangingisda yun na hinabol. Kasi bago pa kami dumating doon, hinabol na rin daw siya ng China Coast Guard. Dahil gusto sana niyang umiwas doon sa malalaking alon. Kaya gusto niyang dumaan doon sa mouth mismo ng Scarborough Shoal. Pero
tinaboy siya ng China Coast Guard. Kaya nung nandun kami, inattempt niyang pumasok. This time gusto niyang pumasok. Kaya lang, andun pa rin yung mga nagbabantay. Kaya sabi niya, inaasar na lang daw niya. Oo nga. Yung China Coast Guard. Makaganti man lang. Pero syempre, hindi biro pwede, yan. Hindi biro ito. Pero yung sinasabi natin dun sa barrier mismo, pwede ba yung paikutan para makapasok pa rin sila? Kasi hindi naman siguro lahat. Hindi pwede paikutan yun kasi maliit lang yung mouth, yung entrada nung shoal. Kapag umikot ka, mayroon ng bahura may bahura na. Pwede kang sumadsad. Pwede sumadsad yung mga barko. So, yun talagang binabantayan lang nila. Malaki rin ang effect nito sigurado sa kanilang malaki, kabuhayan. Kasi doon sa loob ng bahura mismo, nandun yung malalaking isda, nandun yung maraming klase ng isda, mga tuna, na hindi makukuha ng ating mga kababayan. Kaya nagkakasya na lang sila doon sa paligid nung mismong sa labas ng Scarborough Shoal. Doon na lamang sila nangingisda. At doon na lang din nabigay yung kanilang doon na rin nabigay yung mga ayuda. Kaya mahirap para sa ating mga mangisda. Nasanay na sana mangisda doon sa loob ng bahura na kalmado yung dagat, napakaganda sana. Pero may sagutan din, nag-radio challenge pareho. Yung CCG at saka yung ating PCG. Malayo pa nga kami, nag-radio challenge na itong CCG. Napalapit pa lang kami sa Baho de Masinloc na dapat hindi raw kami naroon. Pero of course, sumagot naman, narinig nga natin, yung ating mga kasamahan sa BFAR na i-review nyo yung inyong chart kasi napakalapit ng Scarborough Shoal sa Pilipinas. Within 200 nautical miles. Nasa exclusive economic zone yan. Yes. Hindi nyo dapat inaangkin yan. Yun ang gusto namang sabihin ng BFAR. So, medyo hindi naman ganong sanay na, kumbaga, yung BFAR dun sa ganong exchange. May tension? May tension ba na naramdaman ka? Hindi naman gaano. Although may mga crew na nagsabi na medyo natakot sila. Sa isang portion naman to nung pauwi na kami, nagkaroon kasi ng blockade at nagkaroon ng standoff. Pero sanay na Sanay ng mga crew ng BFAR. Pero wala naman kasi may insidente ng water cannon before, 'di ba? So alam natin na parang baka pinaghahandaan din. Sa inyo ba may ganong abiso? Wala hindi naman sila nag-abiso na kasi wala namang expectation na mangyayari yun dahil of course naging negative sa China yung ginawa nilang pambobomba. So hindi na naulit at hopefully hindi na yun maulit-ulit. Na ganun yung kanilang gawing aksyon dahil hindi naman threat unang-una BFAR yung nagpunta ron, isang civilian ship at magpapatrol lang at magbibigay ng ayuda. So, walang threat sa kanila. Pero ikaw, wala ka rin naramdaman na danger to your life? Actually, na-excite ako kasi ang ganda. Ang ganda ng dagat. Kaya nga inaangkin nila. Iyan na nga. Pero samantala, mariing kinundi na nga ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR yung paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Pinagkakaitan daw kasi ng kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. At balita ko, naglalatag ng floating barriers ang CCG kapag namamonitor nila ng maraming Pilipinong mangingisda sa lugar. Patuloy raw na makikipagtulungan ng PCG sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para maprotektahan ang ating karapatan at teritoryo. Sa interview ng unang balita kay PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, giniit niya na may iba't ibang karapatan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Meron din tayong territorial sea or meron tayong sovereignty sa loob ng sa 12 nautical miles na generate ng Baho de Masinloc. It's not just exclusive economic zone, but we have territorial sea over this. Matapos po nating ibalita ang halos nakakalbong bahura sa Rizal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea, tambak na mga patay at durug-durug na corals ang nadiskubre po sa Sandy Cay 2 nito pong Biyernes. Halos singtaas na nga ng tao ang tambak na patay na corals. Ang Sandy Cay 2 ay isa po sa 4 na sandbar na matatagpuan sa bungad ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Diyan daw nakaharang araw-araw ang barko ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessel. Hinihintay pa namin ang panig ng AFP Western Command kaugnay nito. Sabi ng ilang maritime law expert, ganito ang karaniwang ginagawa ng China bago nila simulan ang reclamation o pagtatambak ng mga artificial island. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Chinese Embassy ukol dito. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.